People's Republic of China. 请中山部长和佩尼亚署长入座。请努尔白克力局长。最后，请张富海局长和安书办合作备忘录。 We'll be signing the MOU on news and publishing between the Presidential Communication Operation Office of the Philippines and the China International Publishing Group. 签字仪式到此结束，谢谢习主席，谢谢杜特尔特，谢谢大家。 At the end of the signing ceremony, thank you President Xi, thank you President Duterte, thank you all. 好。经济技术合作协定。 Today we'll be signing the agreement on economic and technical cooperation between the governments of the Republic of the Philippines and the People's Republic of China. 请中山部长和佩尼亚署长入座。请努尔白克力局长。最后，请张富海局长和安书办合作备忘录。 We'll be signing the MOU on news and publishing between the Presidential Communication Operation Office of the Philippines and the China International Publishing Group. 签字仪式到此结束，谢谢习主席，谢谢杜特尔特，谢谢大家。At the end of the signing ceremony, thank you President Xi, thank you President Duterte, thank you all. 好。Naging matagumpay
Matagumpay ang pagdalo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Belt and Road Forum sa Beijing, China. Sa katunayan, 4 na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China ang napagtibay. Ang ulat mula kay Sweden Velado. Sa pagtatapos ng Belt and Road Forum at official visit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa China nitong Lunes, 4 na kasunduan ang nilagdaan sa harap nila ni Chinese President Xi Jinping. May kinalaman ang mga kasunduan at Memorandum of Understanding sa Economic and Technical Cooperation, Human Resource Development, Energy Cooperation at News and Publishing na pinangunahan ng Presidential Communications Operations Office sa ilalim ni Secretary Martin Andanar. Nagpasalamat naman si Pangulong Duterte kay President Xi sa mainit na pagtanggap muli sa kanya. Desidido niya siya na paigtingin pa ang bilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas at China. I am pleased to be back in China to renew our nation's ties of friendship. I am eager to discuss ways of further expanding and deepening bilateral cooperation in pursuit of shared goals. Bukod kay President Xi, nagkaroon din ng expanded bilateral meeting ang Pangulo kay Chinese Premier Li Keqiang. Samantala, sa sidelines ng Belt and Road Forum, dumayo sa Forbidden City si Honilet Avancenia kasama ang iba pang world leader spouses. Ang lugar ay isa sa mga pinakasikat na dinarayong destinasyon sa Beijing. Sa huling talumpati ni President Xi para sa Belt and Road Forum, sinabi niya na mauulit muli ang BRF for International Cooperation sa 2019. Pasado alas 9:20 naman na ng gabi umalis ng China ang Pangulo pabalik sa Davao City. Matapos ang Belt and Road Forum, binigyang diin ni Pangulong Duterte na nananatiling sentro ng agenda ng pamahalaan ang kapakanan ng mga Pilipino dahil hindi lang aniya ang pagtatayo ng infrastruktura ang kanyang mandato, bagkus ay pagtataguyod ng isang maunlad na Pilipinas. Para sa PTV News, Sweden Velado, Beijing, China. Sa PTV News, Lala Babilonia. Noong 2017, isa sa mga isinusulong ni Pangulong Duterte ang Commitment for a Drug-Free ASEAN Region na siyang makakapigil sa pagkasira ng kinabukasan ng mga kabataan. Para sa PTV News, Julius de Samburon, Davao City. Binuweltahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga nasa likod ng impeachment complaint na ibinasura ng Kamara sa pangunguna ni Party List Representative Gary Alejano. Binigyan diin ng Pangulo na ang paulit-ulit na issue ukol sa paglabag niya sa karapatang pantao ay iniimbestigahan na ng ilang ahensya. Kaugnay nito, iginit ng Pangulo na malaya si Alejanong idulog ang kanyang reklamo sa International Criminal Court. Ang ulat mula kay Julius D. Samburon. Hinamon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Magdalo Party List Representative Gary Alejano na maghain ng kaso sa International Criminal Court. Ito ay matapos ibasura nitong Lunes ng mababang kapulungan ng Kongreso ang impeachment complaint laban sa Pangulo dahil sa pagiging insufficient in substance nito. Kapaloob sa nasabing complaint ni Alejano ang war on drugs at di umano'y operasyon ng Davao Death Squad. Yeah, you can go ahead. He's free to do it. This is a democracy. I was investigated by the human rights when Delilah was still the chairman. I was investigated again when she was the Justice Secretary. Then I was investigated again by the Senate. And I was investigated again by the House. Ano pa bang gusto nilang some guys are being taken for a ride 1,000 times over. Idiniin din ni Chief Presidential Legal Counsel Secretary Salvador Panelo na ang impeachment complaint na ito ay pawang naglalaman lamang ng mga hearsay allegations. So I advised Mr. Alejano to just plant trees in the provinces to protect the environment instead of creating a forest of lies against the president. He will not succeed. Although the intention really is to get a 3-minute fame. Nanindigan din ang punong ehekutibo na hindi katangian ng isang leader ang pumatay ng isang tao, lalo na't mga bata. Pahayag ito ng Pangulo matapos ang mga batikos at kritisismo sa kampanya ng pamahalaan kontra iligal na droga. Gayunman, sa kampanyang ito, ang panawagan ng mga otoridad ay mangibabaw lamang ang katotohanan, lalo sa tunay na bilang ng mga individual na lulong sa ipinagbabawal na gamot ang mga nasawi, sumuko o naaresto.
Ano pa namang gira na sa droga na walang namatay. Pero not in the character and kind that was dished out. Yun ang mag-utos na gano'n, pati batang lukukan. Kilala man ninyo ako. Yung affidavit na puro basura. Would you think I could ever order the killing of a child? Jesus Maria. If I have to do it, then I will resign. Really. Nung sabi ka, patayin mo yung mga bata. Anong klaseng presidente ka kung gano'n? Bilang chairman ng ASEAN 2017, isa sa mga isinulong ni Pangulong Duterte ang commitment for a drug-free ASEAN region na siyang makakapagpreserba sa kinabukasan ng mga kabataan. Para sa PTV News, Julius Desamboron, Davao City.